we're bringing this to you live from Kalayaan Hall, Malacanang Palace. Ito po ang panghuli sa serye ng mga forum hinggil sa Philippine Development Plan. Ito po yung Security, Justice, and Peace Cluster. At mapalad po tayo, Attorney Gabby, na makasama sa araw na ito, yung representative ni ES Ochoa, si Yusek Musngi. Kasama pa rin po natin ngayon si Commodore Miguel Rodriguez, who took over from Secretary Gazmin and Undersecretary Conejos, siyempre sitting in for Secretary of the Department of Foreign Affairs. Kaya sa puntong ito, bigyan natin ng panghuling statement, closing commitment, closing message ang ating mga representative ng ating concerned agencies. Unahin po natin ang protector ng ating sovereignty from internal and external threats, Commodore Miguel Rodriguez. Sir. Maraming salamat, Mar. Maraming salamat, Gabi. Maraming salamat sa nanood ngayong araw na ito at sa lahat ng ating mga pinaglilingkurang kapwa Pilipino. Ang inyong kawal Pilipino sa araw na ngayon ay masusing tinitignan ng kanyang sarili at binabantayan kung saan tayo tutungo. Itong direksyon na ito ay ibinigay ng IPSP Bayanihan sa pangunguna ng ating Chief of Staff na si General Oban, pati na rin ng ating Secretary of National Defense na si Secretary Gazmin. Kami ay inspired na nagtatrabaho ngayon sapagkat nakikita namin ang full support ng tao behind us. We are moving forward not only by inch but by leaps and bounds because we have a strategy that is owned by everybody, hindi lamang ang inyong kasundaluhan. We are working together with everybody, including the Philippine, especially the Philippine National Police, and also especially the media, because yung taong bayan has the right to know what we are doing. At sa ganang ito, at the end of the day, ang aming fulfillment is the opportunity to have served our country and our people well. I want to tell everybody that we have this fulfillment in us, and this has inspired us to continue moving on. So in behalf of General Oban and also our Secretary of National Defense, maraming salamat po for this opportunity and for the opportunity to serve our nation. Thank you. Maraming salamat po, Commodore Rodriguez. At dahil, Attorney Gabby, more than ever, I think, apektado tayo ng mga pangyayari abroad. The world has shrunk dahil sa internet at dahil sa easier travel access to different countries. So ang ating foreign policy, yung ating relasyon sa ibang bansa, napaka-importante po sa ating bansa. Kaya bigyan po natin ng kanyang mensahe in behalf of the DFA, Undersecretary Esteban Conejos. Sir. Okay, maraming salamat, Mark. Maraming salamat din kay Gabi. Kanina, Mark, yung nag-umpisa yung ating programa ay hinain ko sa ating mga kababayan yung sinasabi kong the 3 pillars of Philippine foreign policy. Alam po ninyo sa DFA, maliwanag sa amin yung utos ng Pangulo sa DFA na pagsilbihan ng lahat ng aming kakayahan yung interest ng sambayanang Pilipino. And we take that mandate seriously. Okay, itong nangyayari ngayon sa ating bansa, I mean, you know, there's a challenge dun sa Spratlys, sa Middle East and North Africa, almost every month mayroong mga krisis doon, ay tinatanggap natin yan. Sa tingin namin sa DFA, ito ay hindi unsurmountable challenges. These are opportunities for us to serve our people better. Always having in mind what is the objective of an effective foreign policy. And it is always to advance the national interest of the Philippines in the international community. So sa ating mga kababayan, asahan po ninyo, kami po sa DFA, sa ilalim ng leadership ng ating Pangulo, will always commit 100% of our time, effort, and talent to ensure that we advance the national interest in the world community. Napakaganda po. With a professional foreign affairs team at professional AFP, mukhang gaganda po ang ating bansa. It's very inspiring, diba? Pag narinig mo na very categorical ang statement ng ating mga tao sa pamahalaan. But of course, malaki din po ang hope na ini-invest sa inyo ng mga taong bayan. At pati na rin ako, di ba? Habang nakaupo ako dito, parang there is so much hope in the future of the Philippines, yes. Di ba? Pero syempre, mas mataas ang level of expectation, mas mataas ang hope pag
pag na-disappoint ka, mas masakit. And I'm sure they will not disappoint, Attorney Gabby. Yes, at and sana that's the challenge, sa right? tulong ng ating kababayan. At itong buong programang ito, the idea came from the Presidential Communications Operations Office para po talaga ihatid sa ating kababayan kung ano ang plano ng gobyerno, anong direksyon. So sa nakaraang 5 forum, napakaganda ang ating nakita. At dahil siya ang nagbukas nitong programang ito, siya po ang naghatid sa atin nitong programang ito. Bigyan natin ng pagkakataon para bigyan tayo ng parang summary at mensahe din po from the Secretary in charge of the Presidential Communications Operations Office, Secretary Sunny Coloma. Sadyang angkop na ngayon sa huling yugto ng ating preso na serye hinggil sa Pilipinas natin ay tungkol sa pambansang seguridad, katahimikan at kaayusan. Di ba't iyan ang pangunahing pananagutan ng pamahalaan sa mga mamamayan? Kahapon naman ay tinalakay natin ang mga programa sa good governance at anti-corruption na nag-focus sa budget and management sa ating sistema ng hustisya at kung paano ba talagang matitiyak ang pagtahak nating lahat sa daang matuwid. Ang pangatlong yugto ay tungkol sa climate change and adaptation at sa food security na malubhang naapektuhan ng papalit-palit na siklo ng tagtuyot at delubyo. Kawalan ng seguridad, sunod-sunod na kalamidad, at talamak na korupsyon. Yan ang tatlong dambuhalang hamon na buong tatag na hinaharap, sinasalag at tinitibag ng Pangulong Noynoy Aquino, ng kanyang gabinete at ng buong pamahalaang pambansa at panlokal. At panahon naman ngayon para maiahon sa kahirapan ang ating mga kababayang maralitang Pilipino. Noong una at ikalawang yugto ay tinalakay dito ang programang pangkabuhayan na maghahatid ng hanap buhay, dagdag na pasahod, pabahay, pagkain, pagkalinga at edukasyon para sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa malaking bahagdan na nakalugmok sa kahirapan. Hindi lang pagbabawas sa kahirapan, kung hindi lalo't higit ang pangkalahatang pagpapaunlad ng pagkatao o total human development ng bawat Pilipino, ang layunin ng ating Philippine Development Plan na binalangkas ng bawat cabinet cluster. Sa nakalipas na 5 yugto ng seryeng ito, narinig din natin ang mga saloobin ng mga mamamayan at ng mga lider na lokal. Sila ang nagpahayag ng kanilang mga hinaing at naghain ng mga panukala mula sa mga komunidad at kanayunan. Ito po ang pinakamahalagang aspeto ng ating talakayan. Ang marinig at mailahad ang mga pangangailangan at aspirasyon ng mga mamamayan. Ang Pilipinas natin po ay para sa lahat ng Pilipino. Mahalaga ang partisipasyon ng bawat mamamayan sa pagpapatatag ng ating kinabukasan. 1 taon na ang nakalipas mula nang nailuklok sa tungkulin si Pangulong Noynoy Aquino. Sa loob ng maikling panahong ito, napakaraming pagbabago na ang ating nasaksihan at naranasan. Mula sa sanga-sanga at malaahas na landas, tinatahak na natin ang daang matuwid. Nahahawi na ang takip-silim ng pagkatakot, ligalig at pangamba. Naaaninag na natin ang bukang liwayway na nagbabadya na isang maaliwalas na kinabukasan. Sabi nga ni Pangulong Noynoy, maari na tayong mangarap muli dito sa Pilipinas natin. Yan po si Secretary Sunny Coloma ng PCOO ng Malacanang. Napakaganda pong summary yun, Attorney Gabby. Dito sa ating 5 serye, ako ay nakasama at nakausap natin yung mga sekretary at gaya ng nabanggit mo kanina, it raises hope. It gives us hope that this country is going forward and this country is going to succeed.
And of course, basic din yan is that the right of the people to be informed. And it's good that they are informed of what the government is doing, di ba? Hindi lamang sa mga bali-balita, di ba? Naririnig din natin straight from our government what they are doing and what they hope to achieve. At ito pong mga forum na ito, Attorney Gabby, ay tungo sa paghahanda para po marinig natin galing sa Pangulo mismo kung saan po patungo ang ating bansa at kung nasaan na nga po tayo. Yan po, ilalahad niya sa ating lahat sa kanyang second State of the Nation address. Ngayon na pong July 25 yan, Sa this Lunes. coming Monday, sa Kongreso po, sa pagbubukas ng second regular session of the 15th Congress sa Batasang Pambansa. Kaya subaybayan po natin At ang... marami din ang nag-aantay kung ano nga ang sasabihin ng ating presidente sa Lunes. Oo, at ang konteksto ng kanyang sona, ito nga pong tinalakay natin sa seryeng ito. Kaya, Attorney Gabby, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo dito sa ating programang Pilipinas Natin, sa PTV4, sa IBC 13, Radyo ng Bayan, PLDT, sa ating staff ng PCOO, sa lahat ng taong tumulong dito sa Malacanang, the Malacanang Press Corps, sa lahat po ng media friends na nag-cover at nag-broadcast ng mga sinabi ng ating mga secretaries dito, importante. At sa lahat ng staff ng mga gabinete na naghanda para sa kanilang presentation dito, maraming salamat din po sa inyo. At ako, it's been an honor for me to be here at magtatapos man itong programang ito after the 5 forums. Pero sana hindi po magtapos yung ating pagsubaybay, yung ating pakikilahok, yung ating pagdarasal dahil wala na pong iba. Ito lamang ang Pilipinas Natin.